Bettina POV. Nasa hospital kami dahil bigla-bigla na lang nawala ng malay ang mama ko. Hindi ko alam pero hanggang ngayon ay hindi pa rin ako makapaniwala. At based sa doktor na tumitingin sa mama ko, ay bumabalik na ang mga alaala niya, kaya hindi pa daw siya nagigising. Mommy Cho, what's happening? Sabi ng baby girl ko, habang nakakandong sa akin. Ang mga darkest naman ay nakaupo sa lapag, habang naglalaro ng Uno. The old woman is our grandma baby sister, sabi naman ng baby boy ko. Na ikinalaki ng mata ko, observant talaga ang anak kong ito. At alam na alam niya ang mga nangyayari sa kanyang paligid. Oh, that's why Mommy Cho crying, sabi ulit ng baby girl ko, habang antok na, kaya kinuha ni Kuya Tristan sa kandungan ko at siya na ang kumalong dito. Yes, so don't be annoying, you ruin the moment. Sabi naman ulit ng baby boy ko, kaya tumahimik na lang ang baby girl ko dahil natutulog na siya. Nakatunganga lang ako, habang nakatingin sa mama ko na nakahiga sa kama ng hospital, kung saan namin siya itinakbo nang bigla siyang nawala ng malay. Marami nang nagbago sa kanya, ang balingkinitan at puti niyang balat, ay naging kayumangi na, ang mahaba at makintab niyang buhok ay naging maikli, ang katawan niya na sexy noon ay naging laylay na. Hindi ko alam pero bigla na lang nagunahan ang mga luha ko, nang maalala ko na nasa mental institute siya dito sa Ilocos Norte. Hindi ko matanggap na ang matinong mama ko, ay naging ganito na siya. Don't cry wife. I know na may uuwi na natin ang mama mo, sabi ng asawa ko habang nasa tabi ko, kaya walang sabi-sabing sinondig ko ang ulo ko sa balikat niya, habang nakatingin sa mama ko. Ayaw ko kasing mawala siya sa paningin ko, ayaw ko na. Pero umupo ako ng tuwid, nang biglang naglakad ang baby boy ko pumunta sa lap ng papa niya. Kaya napapailing na lang ako, nang humikab siya tsaka humiga sa bisig ng kanyang ama. My babies are tired, rinig ko pang sabi ni Dion, kaya bumalik ako sa pagkakahilig sa balikat ng asawa ko, and everything become black. Napabalikwas ako ng pagkakahilig sa asawa ko, nang may marinig akong boses na para bang umiyak, hanggang sa naging sigaw na. Bettina baby, run, run baby, run, don't look back, just run. Sigaw ng mama ko tapos humihikbi pa siya, habang nakapikit ang kanyang mga mata. Mom, I'm here, yan lang ang nasabi ko dahil nag-aalala na ako, tapos naaalala na niya ako, hinahawakan ko ang mukha niya, habang nakapikit pa rin siya. Hanggang unti-unti niya minulat ang kanyang mga mata na puno ng sakit, pighati, pagkaulila, at galit. Baby ko, ikaw ba talaga yan, baby ko, sabi naman ng mama ko, kaya mas lumapit ako sa kanya, para mahawakan na niya ako. I missed you mom, I thought you leave me, akala ko hindi na kita makikita muli, akala ko wala ka na sa buhay ko, mahal na mahal kita ma, mahal na mahal, may asawa't anak na din ako ma, sabi ko sa kanya at niyakap siya ng mahigpit. I missed you too baby ko, I'm sorry because I can't remember anything, that's why I didn't find you, and what you have husband and kids. Sabi niya sa akin, kaya mas niyakap ko pa siya ng mahigpit. Where's your father, did he die? What is the name of your husband? And what is the name of my grandchild? Nang lumong sabi niya, na para bang sinasabi niya na marami na siyang na-missed sa mga nangyari sa akin. Simula nang mambush kami. No mom, he's alive too, by the way mom this is my kids Zen and Zyril. They are twin, and the man beside me is my husband Dion Gibson. I think you know him, dahil kayo daw ni Papa ang nag-arrange sa amin, sabi ko sa kanya nang maghiwalay kami, napangiti pa siya nang makita niya si Dion. Hello po, hello sabi ni Zyril at Zen tapos nagmano kay mama. Ang ganda at gwapo naman ng mga apo ko. May asawa ka na pala anak, at wala ako sa tabi mo noong nagpakasal ka, oh wait we arranged pala ng kasal niyo, akala ko hindi matutuloy ang plano, sabi ni mama sa akin. Tapos tingin na naman sa mag-aama ko. It's okay ma'am, by the way I'm Dion Gibson your daughter's husband, sabi naman ni Dion at nagmano kay mama. Napangiti naman si mama sabay tapik sa balikat niya. Pagpalain ka ng Diyos, at salamat dahil sa'yo naging masaya ang anak ko, kahit wala ako sa tabi niya ng maraming taon, sabi naman ni mama,
kaya ngumiti ako kay mama, para aware siya na hindi ako malungkot, kahit wala siya sa tabi ko ng maraming taon. My pleasure to make her happy ma'am, formal na sagot ng asawa ko, kaya napapailing na lang ako. Professional kasi siya sa mga bagay na ito. Call me mom not ma'am. Ano ka ba iho? Sabi naman ni mama sa asawa ko. Kaya Dion just nodded bilang tugon. Hello Mrs. Ferrer, I'm Tristan. Your pamangkins if you remember my handsome name, sabi ni Kuya Tristan. Of course iho, I remember the boy na nahulog sa kanal, dahil piling niya siya si Superman. Sagot naman ni mama na ikinatawa namin lahat, dahil totoo yun. Tita naman, hindi mo na dapat yun sinabi, anyways that's Glidel, Maya, Chad, Henry, Shade, Christian, Jade, sabi ni Kuya Tristan, habang tinuturo ang mga kasama namin dito sa loob. And we are the darkest organization bosses madam, sabay-sabay nilang sinabi, kaya ayon tumawa si mama, at ganun din ako syempre si Dion. Mga baliw talaga ang mga ta. Oh yes I remember all of you, but some are not. Anyway kilala ko ang mga magulang nyo, dahil ang asawa ko at mga magulang nyo ay magkakaibigan noon. Sabi ni mama, yes that's true kaya nga kilalang kilala na namin ang bawat isa sa amin, except si Ate Glidel which is nakilala lang nila sa Switzerland. Pauwi na kami dahil ayos na ang lahat, naaalala na ni mama ang lahat-lahat. Lahat ng mga nangyari sa buhay namin, kaya nagpasya kaming bumalik na sa Manila. Namimiss ko na ang papa mo anak, sabi ni mama sa akin, kaya napangiti naman ako sa turan niya. Don't worry mama, kunting tiis na lang makakapiling, makikita, at mahahawakan mo muli si papa. Sabi ko sa kanya na ikinangiti niya ng malapad na malapad, habang hinahaplos ang buhok ng anak kong babae. Dati ganito ka lang noon, pero ngayon ang laki-laki mo na anak, asal niya habang nakatingin siya sa labas, animoy pinipigilan mapaluha, madami daw kasing nawalang oras sa amin. Lola Cho, I feel sleepy, paglalambing ng baby girl ko sa lola niya, kaya tumawa lang si mama, tapos binuhat ang baby girl ko sa kanyang bisig. Try to use Tagalog language mga apo, kasi we're here in the Philippines, and that's for your own good. Kapag pumasok na kayo sa school, sabi naman ni mama sa mga babies ko. Opo, sure lola sabay na sagot ng kambal ko kay mama. That's good mga apo, now sleep Zyril, sabi ni mama habang henihele siya sa kanyang bisig. Ganyan na ganyan siya sa akin noon. Sinasayaw-sayaw din niya ako sa sala namin, habang kinakantahan niya ako. Pero napatawa ako dahil habang natutulog si Zyril, ay tinuturuan naman ni mama si Zen ng Tagalog, habang bumabiyahe kami. Napapangiti pa ako, habang seryosong nakikinig si Zen kay mama, dahil tinitignan niya ito ng mabuting pagbigkas ng mga salita. Lola, I can't pronounce that well, how po ba? Reklamo pa ng anak ko. Kaya in-explain na naman ni mama, kung paano niya ibigkas yun. Hubby thank you so much. And I'm so lucky to have you. Sabi ko sa asawa ko na halatang pagod dahil nakapikit siya, habang nakasandal sa balikat ko. I'm tired wife but as I said before wife, I will do everything to make you happy, sabi niya sa akin. Tsaka niya isiniksik ang mukha niya sa leeg ko. I love you so much mahal ko. Sabi ko sa kanya na ikinatingin niya sa akin, kahit nasa balikat ko ang kanyang baba. I love you so much. And forever my love, my life and my everything. Kayo ng mga bata. Sabi ni Dion kaya nagulat na lang ako, nang halik-halikan niya ang leeg ko. Dion, baka may makakita sa ginagawa mo, bulong ko sa kanya. Pero alam mo ang ginawa niya, kumuha siya ng kumot at ginawang pangsangga. Sa mukha niya then ginawa na naman niya yun. Dion ano ba, sabi ko dahil nararamdaman ko ang labi niya sakin. Ang lalaking talaga, kinagat ko na lang ang labi ko, to prevent my voice. Napaigik pa ako nang maramdaman ko ang sakit ng kinagat niya ang balat ko. Ang pasaway niya talaga, pati sa loob ng van ng darkest talaga, pati sa loob ng van ng darkest ay gumagawa siya ng kababalaghan. Take note, kumpleto ang alagad niya, nandito si mama, tsaka mga anak niya. Pero gusto ko ang ginagawa niya. Hindi ko na alam ang gagawin ko sa kalokohan ng asawa ko. Dion hoy, huwag dito, sabi ko naman sa kanya, dahil ayaw niya akong tantanan.
Tsaka baka makaramdam ang mga kasama namin, na may ginagawa kaming milagro dito mismo sa loob ng van. I miss you so much wife, bulong niya sa akin. Tapos hinalikan niya ako sa labi pero mabilis lang. Umayos ka nga, mamaya mo na gawin ang gusto mong gawin sa bahay na, kaya itulog mo muna ang kalandian mo, bulong ko din sa kanya, kaya inayos niya naman agad ang kanyang sarili, kumbaga bumalik siya sa pwesto niya kanina, tsaka niya hinalikan ang labi ko. Mamaya ka sa akin, because you're going to forget your name, after I'm done you tonight, and I love it when you dance me later, so be ready wife, bulong niya sa akin na ikinapula ko, kaya pinagkukurot ko siya, kaso tawa lang siya ng tawa. Dumiretso kami sa bahay namin. I mean sa mansion ng mga magulang ko, dahil alam kong excited na silang magkita. Nai-imagine ko pa ang posibilidad na mangyari, habang magkikita ang dalawang pusong sabik na sabik sa bawat isa. Siguro magstay sila hanggang bukas sa kama nila. Haste, kainis na Dion ang bastos kasi ng bunganga niya, ano ngayon nagiging bastos na din ako. Welcome young lady, sabi ng butler ni Papa, nang makita niya akong papalapit, ako kasi ang naunang pumunta sa loob, para tingnan si Papa kung gwapo na ba siya. Nasaan po si Dad? Tanong ko sa butler ni Papa. Come with me young lady, sabi ni butler ng Papa ko. Kaya sumunod na lang ako sa kanya. Papa, ready ka na ba? Sabi ko kay Papa dahil pagkapasok ko sa kwarto nila, ay kabadong-kabado siya. No, I'm not princess. I feel like I have too much butterfly to my stomach, like I can't breathe if your mother is in front of me, baka magkasakit ako sa puso. Sabi niya sa akin na ikiniling ko, exaggerated lang si Papa. Just act normal pa, then mag-usap kayo dito sa kama nyo. Sabi ko sa kanya na ikinatawa lang niya sa akin, bago niya hapitin ang baywang ko. Habang pababa kami ay nasa may hagdan lang pala si Mama Ezekiel, si Mama Elizabeth, si Papa. Sabay nilang sinabi, kaya binitawan ko si Papa, tapos iniwan sila doon. Nakita ko pa na nagyakapan sila ng mahigpit, na parang wala nang makapagpalayo sa kanila. At nagpapasalamat ako sa Diyos, dahil binuo niya ulit ang family ko. Binuo niya ulit ang pinakaasa-asam ko. Ang makita ang mga magulang ko. Umuwi na kami sa bahay namin, dahil pagod na pagod ang mga anak namin. Nasa akin si Cyril at nakay Dion si Zen. Linapag namin ang mga anak namin sa kanilang kwarto, bago kami pumunta sa kwarto namin. Habi ko, thank you so much for everything, sabi ko sa kanya habang naglalakad kami papunta sa kwarto namin. Pero ang sinagot niya sa akin ay isang halik, na nauwi sa isang paglabing-labing. Nandito kami ngayon sa building, kung nasaan ang aming kalaban, saka dito namin itatrap ang laging nagtitext sa akin. Hindi ko alam kung bakit. Pero parang kinakabahan ako na ewan. Relax wife. Pampalubag loob na sabi ng asawa ko, habang nakahawak sa kamay ko. Yeah I will hubby, sabi ko naman tiyaka tumingin sa harapan ng building. It's hard to hack their CCTV. Narinig ko pang sabi ni Glidel, habang nakatingin sa monitor ng laptop niya. Let me see, sabi naman ni Chad na may alam din siya sa pag-hack, kasi siya lagi ang nagmamonitor sa mga sasakyan ng asawa ko sa tuwing lalabas ito. Habang si Tristan naman, ay umakyat na sila kasama ang mga snipers. Si Henry naman ay pumunta sa likod ng building with Shade. Si Maya naman ay nakaabang lang ganun sina Jade, Christian sa susunod na mangyari. Akala mo naman kung sinong magaling mag-secure ng CCTV. Naiiling sabi pa ni Chad, habang patuloy pa rin sa pagtipa ng keyboard. Ogag Bayu, sabi naman ni Christian habang nakatingin dito. Silent please, kasi ako lang ito ang Anderson ng buhay ninyo. Sagot naman ni Chad, at patuloy pa rin sa ginagawa niya. Habang pinapakiramdaman ang paligid, ay bigla na lang may pumutok na armas. Hanggang narinig ko ang boses ng nasa likod ng building. Boss may nakakita sa amin, sabi ni Shade sa earpiece na suot namin. Yun lang ang sagot ng asawa ko, bago niya sinenyasan si Tristan, na tignan kung ano ang nangyayari sa loob ng malaking bakod na ito. Ang galing naman ng alagad nila, sa paghinto sa ginagawa ko, pero I'll one of the best hacker in this world, sabi ni Chad na ikinilang namin, dahil ang hangin na naman niya.
Yabang, sabi ni Henry tapos may narinig na lang kami na sunod-sunod na putok ng armas. Sabi ko na lang at tinawagan ang mga alagad ko. James, we need backup. Sabi ko sa kanya bago ko pinatay ang tawag. Dahil lulooban na namin ang building na ito. One CCTV is already down, narinig kong sabi ni Chad, pero nakatuon ako sa mga alagad ng Alan Cruz na lumalabas sa malaking gate. Ang hilig magtago ang inang Cruz na iyan. Si Tristan. I agree, sabi naman ni Jade. Prinsesa, nandito na kami, sabi ng nasa kabilang linya. Na alam ko na galing ito kay Chad. Then do your jobs, lighting. Ingat, sabi ko na lang at tinuon ang atensyon ko sa sumusugod sa akin. Napangisi pa ako, dahil puro ano ang braso lahat ng gustong lumapit sa akin. Napapailing na lang ako, habang nakatingin sa asawa ko, na nakikipaglaban gamit lang ng katana niya. He looks hot. I think hindi na ako kailangan dito, sabi ko sa kanila, habang pinapanood sila sa mga galaw nila. Narinig ko naman na tumawa si Anderson sa earpiece ko. What's funny you? Sabi naman ng asawa ko habang busy pa rin sa ginagawa. Nothing boss, sabi naman nito habang ginagawa pa rin ang pag-hack sa mga CCTV. Sa kabilang dako, hindi mapakali ang nagngangalang Alan Cruz, dahil hindi niya inaasahan ang paglusob ng mga darkest organization at lighting organization sa kanyang lungga. Mga inutil, bakit nyo ba pinabayahan na makapasok sila? Sigaw pa niya habang nakatingin sa CCTV, dahil kitang-kita niya kung paano patumbahin ng mga ito ang kanyang mga sandimakmak na tauhan. Lord, someone want to take down our CCTV. Sabi ng nagkakalikot sa mga CCTV nila. Ina na talaga, edi huwag mong payagan na makuha nila ang mga CCTV. Sigaw na naman nito, bago siya pumunta sa loob ng isang silid, kung saan maraming iba't ibang armas ang nakatago doon. Hindi ako makakapayag na patumbahin niyo ang isang katulad ko, dahil ako naman talaga ang unang nagmamay-ari kay Bettina, ako ang unang nakakita sa kanya bago ikaw. Kaya babawiin ko lang naman ang pagmamay-ari ko. Sabi niya sa kanyang sarili, habang hinahanda ang kanyang armas. Hindi ito pwede, dapat ako ang mananalo sa laban na ito. Sabi pa niya, na parabang nababaliw na, dahil sa ginagawa niyang pagkausap sa kanyang sarili sa isang salamin. Show nga ka ba, nakatali na sila sa isa't isa, wala ka ng laban doon. Sagot ulit niya sa kanyang sarili. Mayroon pa, ina na talaga, mayroon pa, walang halong biro. Sabi pa niya dito habang sinasabunutan ang kanyang buhok. Anong mayroon pa, wala na. Pagpapapilit niya sa kanyang sarili. Sinabing mayroon pa eh. Sabi niya sabay kuha ng armas na inaayos niya kanina, at pinaputok ito sa salamin. Sabi kasing mayroon pa. Pasiga na sabi pa niya, habang nakatingin sa salamin na basag na. Lord, ano ang nangyayari sa'yo? Tanong na sabi ng mga tauhan niya, na nagtatakbuhan para alamin kung ano ang nangyayari sa kanilang Lord. As you can see, I'm fine, now moved. Sagot niya sa mga ito, at lumabas na sa silid kung saan siya galing, para pumunta sa pinakamataas na floor, dahil nandoon ang naghihintay sa kanya para tumakas. Habang naglalakad siya, ay panay naman protekta ang kanyang tauhan para maging ligtas lang siya, sa pagpunta sa naghihintay sa kanya, para umalis sa lugar na ito. Pero habang palapit siya ng palapit doon, ay paunti-unti naman tumutamba ang kanyang mga tauhan, dahil sa mga snipers na tumitira sa kanila. All darkest and lighting organization, go to heaven, bulong niya habang yumiigting ang panga niya dahil sa galit. Na, mauuna ka, sabi ng biglang sumulpot sa harapan niya na nakangisi pa. Senador, sabi niya. As your service Mr. Cruz, sabi niya habang iniinat ang kanyang kanang kamay, ang isa naman ay may hawak na katana at puno ng likido na dumadaloy. If you want to live peacefully, then come with us. Sabi naman ng nakangising si James na nasa likod niya lang, kaya napatingin siya sa gawin nito, na napigting ng panga niya dahil wala nang natitirang tauhan ni isa, siya na lang at ang dalawang boss ng lighting organization ang nandun. Hinding-hindi ako sasama sa inyo, in your dreams. Sagot naman ni Alan Cruz na ikinilang, at ikinangisi lang ng dalawa na nasa harapan at likuran niya, nakaabang din ang mga snipers sa kanya, dahil sa mga pulang dots na nasa katawan niya. Really? Tanong ng kakarating lang, ang asawa ng babaeng gusto niyang agawin. Oh, finally we met again.
Natatawang saad ni Alan Cruz. Nakangising saad niya sa prente lang na nakatayo ngayon sa harapan niya, habang may nakakatakot na aura. Hindi ako nandito para makipagkamustahan sa ugok. What do you want from my wife? Walang seremonyang sabi niya dito, habang hawak-hawak niya ang katana na may tumatagatak na galing sa mga tauhan ng kaharap niya ngayon. Oh wow, hindi ako updated na magaling ka na palang gumamit ng sariling wika natin. Nakangising sagot niya naman dito, na ikinangisi naman ng isa sa kanya. Are you stalker of us? Biglang tanong ng bigla na lamang sumusulpot sa harapan nila. Do I look gay? Nandidiring sagot naman ito, pero deep inside ay natatakot siya sa mga kaharap niya ngayon, dahil alam niya na kapag biglang ngumisi ang mga ito, ay may masamang balak. Aba malay ko, sa gwapo naming ito, lahat naglalaway, mapalalaki man o mapababae, o binabae pa iyan. Pati tumboy nga magiging babae na din. Preskong sabi naman ng mga darkest na unti-unting kumukomplito na, even ang mga lighting. Don't act that you are not afraid of our presence. So it's okay to show how you really feel because you're obviously scared from us. Sabi ng boss nila habang nakaupo na ngayon sa harapan, at nakatingin sa kanilang kalaban, na may hawak pang throwing na inagaw niya mula kay Lion. Hindi ako natatakot ni isa sa inyo. Pasigaw na sabi niya, sabay tingin sa mga nakapaligid sa kanya na nakasandal sa mga pader, habang bored na nakatingin sa direksyon niya. Really? How come? As I remember you don't have staff who ready to protect you in our hands, for having the courage to text my wife like that. What do you think about me Baplax? See I detect you that easily. Sagot naman ng boss nila na nakangisi pa rin na prenteng nakaupo. What should we do with this one boss? Tanong ng nagngangalang Henry, at lumapit pa talaga kay Alan Cruz para akbayan. Pinuhin. Ipakain sa tigre. No sa pating pala. Matagal nang hindi nakakain ang alaga ko, kaya kay jewelers na lang. Sabi naman ni Henry na ikinangiwi ng iba. Ang baboy kaya ng alaga mong layon. Pangatwiran naman ng isa. Hindi alam ang gagawin ni Alan Cruz, dahil biglang nagimbal sa takot, habang nakatingin sa mga nagtatalo sa harapan niya ngayon. Hindi niya lubos maiisip na may ganun side pala ang mga ito, ang tapusin siya ng paunti-unti, hindi yung isang bagsakan na lang. So, tell me are you scared? Biglang bulong pa ni Henry sa kanya, na napapangisi dito. Malutong na mura nito, habang tumatagaktak na ang kanyang pawis sa takot. Nah, you're not yummy. Sagot nito na ikinatawa, at iling ng mga kaibigan nito. Saad ulit nito habang tinitignan ulit ang mga nakapalibot sa kanya, saka nagtama ang maya nila na pinipilit niyang agawin. Yan, sabi pa nito habang nakatingin pa rin dito na nakangangarin, dahil hindi ito makapaniwala na ang tinuturing pala niyang kababata at kaibigan noong kindergarten pa sila. Lanlan, yun din ang lumabas sa bibig ng tinawag niyang Yen. Sabi ng boss ng darkest at walang sabing hinapit niya ang asawa nito, paupo sa kandungan niya. Na nagpailing sa mga kaibigan nito. Yan, ako ito tulungan mo naman ako please. Nagmamakaawang sabi ni Alan Cruz dito, na ikinatawa ng mga nandito. Hindi daw takot, sabi pa ni Anderson, habang namamatay na sa kakatawa dito. Pero tumahimik sila nang biglang nagsalita ang asawa ng boss nila. Bakit? Bakit sa dinami-daming tao sa mundo, bakit ikaw pa ang gumawa sa akin nito? Bakit ano ba ang kailangan mo sa akin? Kita mong buntis ako, tinatakot mo ako. Bakit ano ba ang gusto mo? Tinuring kitang parang kapatid, dahil nagtitiwala ako sa'yo, pero ano ito? Ano itong pinaggagawa mo ngayon? Sagutin mo ako ng matino. Sabi ni Bettina habang tumatayo ito sa kandungan ng asawa nito, pero magkasiklap pa rin ang kanilang mga kamay. Tell me Lanlan, ano ba ang kailangan mo sa akin? May asawa na ako, at magkakaanak na kami. Ano pa ba ang dahilan kung bakit mo kami ginugulo? Dagdag pa ni Bettina dahil nakayuko na lang ngayon si Alan Cruz. Look, wala dapat mangyayaring ganito, yung may nadadamay na buhay, sagutin mo ako o ako na mismo ang tatapos sa'yo, muntik nang mawala ang anak ko sa sinapupunan ko, dahil sa mga pinaggagawa mo. Sabi niya dito. Mahal kita yan, mahal na mahal. Halos pabulong na sagot ni Alan Cruz dito, na ikinatawa lang niya.
Mahal, gosh Lanlan, kung mahal mo ako dapat lang nahahayaan mo akong maging masaya, hindi iyon linuluko mo kami, yung tinatakot mo ako, ano ka ba? Sabi niya dito habang tumatawa pa rin, pero nakagabay lang ang asawa niya. Mali bang mahalin kaya niyan, mali ba? Patanong na sagot nito. Pero ang mga kaibigan ng asawa niya ay bored na nanunood at nakikinig sa usapan ng dalawa. Oo, maling-mali Lanlan, look, you know that the man beside me is my husband. Who can easily rip your neck immediately. Hindi ka ba natatakot na mawala ka na sa mundo, dahil lahat ng nakapaligid sa'yo, ay kayang-kaya kanilang burahin ora mismo. Alam mo kung bakit, dahil sa mga kasakiman yung mag-ama. Sagot naman ni Bettina dito, habang nakahawak ng mahigpit sa asawa, para doon kumukuha ng lakas. Kasi nga lahat sila ay inagaw ang mga babaeng gustong-gusto ko, at ang mga negosyong kinukuha nila na talaga ay para sa akin. Katwiran nito habang tumingin si Alan Cruz sa mga lalaki ng isa-isa. Nagmura silang lahat. Sabay-sabay na lumalabas ito sa mga bibig ng mga Darkest at Lighting, habang nakangisi. Oh, that's not our fault, Mr. Cruz, if I'm not mistaken we're in the same path. I know that you're the next boss of Cruzan Organization, am I right? Patanong na sabi ni Kenneth ang senador, habang nakatingin dito. Magaling ka din pero what if sabihin ko sa inyo na ito na rin ang katapusan nyo, tinaguri ang matatalino, baplaks naman pagdating sa mga laban. Sabi naman ni Alan, pero hindi na sila nabigla nang biglang sapakin ito ni James. Watch your word, or else I'm gonna cut your right here, right now, sabi pa ni James dito na ikinilang lang ni Alan Cruz dito. Nah, I'm not scared anymore because right now, I have my own people. Sabi niya at bigla na lang silang nakarinig ng sunod-sunod na putok na nanggagaling sa baba ng building. See ya in the next level. Darkest and Lighting Organization. 10 months later. Ito ang hinihintay ng mga Darkest at Lighting Organization, pati na ang count ng Spaniard. Ang hindi nila palalampasan pagkakataon, ang kanilang pagtutuos. Cruz, nakakaawa naman pala kayo. Sayang lang ang oras ko dito sa Pilipinas kung ang hina.ng ang kan mo, sabi ng count sa matandang nakatayo habang may hinihit-hit itong sigarilyo. Napakarami niyong oras na sinayang, pero ngayon niyo lang ako hinarap. Mga baplaks, napakarami nyo, pero hindi nyo ako mahuli-huli mga ugok. Sagot naman ng matanda tsaka siya dumura sa kung saan-saan. Well, I just really want to make you a toy. So, I don't want to finish you yet, because I'm so comforted by what you're doing, Asik and Haidang. If you didn't do anything to my family, maybe your life is still peaceful, and your puzzle game with those mafia is still fun. Sabi ng count dito na halatang bored na siya na nakatayo sa may gilid, kasama ang dalawa niyang kanang kamay. Hindi ko nakasalanan, kung tatanga-tanga ang kapatid mo. Sagot naman ng matandang Cruz na ikinangisi niya. You sure about that? Tanong pa ng count na ikinatango ng matanda. Do you know that your life is already in danger, at the hands of those you are trying to capture from this mafia? Nakangising sabi niya na ikinatawa lang ng matanda. Tinatakot mo ba ako, count? Balik tanong naman ng matanda, na mas lalong ikinangisi niya. Why is it effective? Tanong naman ng isang kanang kamay ng count. Do you think matatakot ako sa inyo? For your information, 3 lang kayong nandito. Sagot naman ng matanda, pero hindi niya alam na kanina pa nakapaligid ang Darkest at Lighting Organization sa lugar na ito, para wala ng takas ang matanda sa mga kamay nila. You should, Cruz. Sabi naman ng count, tsaka naglalakad papalapit sa kanya. Huwag kang lalapit. Bulyo ng matanda na mas lalo pang ikinangisi ng count. Sa ating dalawa ikaw pala ang ugok. Duwag, baplaks sabi ng count, habang lumalapit sa matanda, pero naglalakad din naman ito palikod. Don't move, Cruz, baka magkamali ka ng lakad. Tapos ka, sabi pa ng count. Ano ako siya nga para sundin ang isang katulad mo, sigaw pa ng matanda. Pero patuloy lang siya sa paglalakad ng patalikod. Ikaw ang bahala, dahil pinagsabihan na kita, sagot naman ng count, habang may throw ang na siyang hawak-hawak. Samantala ang mga babaeng maangkin at makuha ng mga Cruz ay prente lang na naghihintay sa ginagawang paghakbang ng matanda. They make a trap to catch this old man. Ang tagal naman niyang makapunta sa finish line, ang dami niyang dada.
Sagot ni Bettina habang nakasubsob sa isang mesa. Malinis ba yan, Queen? Tanong ni Zirlak dito na ikinatangulang niya. Bakit kasi dito pa sa loob ng bulok na building tayo na atasan? Tapos ang mga lalaki ay nasa labas lang, bored din na sagot ni Rina. Sinabi ko nang wag kang lalapit pero lapit ka pa rin ng lapit, do you want me to eat your ano? Sigaw ng matanda na ikinatawa ng mga kababaihan, dahil malapit na ang matanda doon. I don't know that you also like ano, but nah, I don't hand over my ano to people like you, who are close to disappearing from the world, sagot ng Count na ikinangisi ni Catherine, dahil gusto niyang isiga na kuya ko yan. Ayan 3, Aliana said and begin the countdown. 2. Shira also added. Malapit na mga sisi, excited na bulong ni Maya. And 1. Sabi na lang ni Bettina tsaka sila nakarinig ng malakas na sigaw at kalabog, tsaka sila nag-appearan at lumabas sa pinagtatagwan nila. Hey Mr. Cruz, do you still remember? Tanong ni Bettina dito. Well, I think you did, sabi ni Bettina tsaka tumingin sa mga kasama niyang mga babae, so mga sisigawin na natin ang operasyon. Napapailing na lang ang mga lalaking kasama nila, habang nagbubuhat na ngayon ng mga bangkay na naano nila kanina sa bar ilan. Hindi na nila tinantanan ang mga pangahas na nag-e-exist pa sa mundo. Wife, wag mong hahawakan o titignan ang malandot niyang ano, kung ginawa mo yan ako na ang didikdik dyan. Sigaw ng Lord sa asawa niya na ikinataas lang ng kamay nito. Hindi ko carry mga sisi, give me your katana, sabi ni Catherine sa mga kasama, pero walang nagtangkang magbigay kaya tumingin siya kay Bianca. Bianca naman akin kasi, please, sabi pa nito pero wala pa rin pumansin. Hindi na sila nagtaka nang bigla siyang umalis, tsaka pumunta sa pwesto ng kuya niya. Give me your katana kuya. Bilasan mo lang dahil naiinip na talaga ako. Sabi niya kaya napapakamot na lang ang Count tsaka sinenyasan niya si Nate para kuhanin ang hinihingi ng kapatid niya. Here, sabi ng kuya niya na ikinalaglag ng panga niya dahil ang katanang ibinigay niya ay isang plastic. I hate you kuya, I really do, sigaw niya sa kapatid, tsaka nagpapadyak na umalis doon. I wonder kung bakit kaya ganito ang nangyari sa atin hobby. Like pinagtagpo-tagpo tayo para lang dito, nakangiting sabi ni Bettina sa kanyang asawa, habang nakatingin siya sa mga kasama nila na nandito. That's why I build the darkest organization. Because these groups have dark sides that the people around them never want to see. Darkest it because there is always a backlog with the same opponent, that we will never accept because all the things he did we will also do in his life. But there is also lighting, which is your organization now that will be the light in every trial that comes again in our lives. Sabi ni Dion sa kanyang asawa. Darkest and lighting organization, can you count repeat after me? One for all for one. Laban ng isa, laban ng lahat. Sigaw ng Lord kahit busy ang iba ay tumingin pa rin sila. One for all for one. Laban ng isa, laban ng lahat.